siguro marapat pa na pagtalunan kung sino ang dapat pinaka-sukatan ng pagbabasa, pag-i-interpret at pag-a-apply ng mga karunungan sa Biblia. 1 John 2, 3-6, nakakatayak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. At anong mga utos yan? Na ibinigay at nilinaw through Jesus. And that is our addition to the verse. Paglilinaw, kasi maraming utos din eh. Sa Bible, ang dami-daming utos. May mga utos na pinahayag ni Moses, bagay sa kanilang lahi, sa kanilang panahon, sa kanilang pangangailangan. Pero maraming mga utos na yun ay inalis na ni Jesus. May minodify, tulad sa Sabbath. So, okay ka pa rin mag-Sabbath, pero okay din na hindi. Sabi niya, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Hindi na masyadong mandatory tulad ng panahon ni Moses. May mga hindi ka pwedeng kainin noong panahon ni Moses na sinabi ni Jesus. Ang totoo, hindi naman mahalaga kung ano pumapasok sa bibig ng tao, kundi kung ano mga salitang lumalabas dito. So, naging lenient na, pero hindi naman ibig sabihin ay pwede mo nang kainin ng lahat kahit na masama sa iyong kalusugan, pero it doesn't harm your spirit anymore, maybe only your body. Sa pagpapatuloy ng verse, sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Ubod ng linaw, sino man ang nagsasabing siya sumusunod sa Diyos, dapat ang sinusundan niya yung halimbawa, katuruan at paglilinaw ng kahulugan ng katuruan ni Kristo. Si Jesus ang standard, sukatan, timbangan. At ang Bible ay dapat nagpapahesus ng ugali natin. Nagpapabait, hindi nagpapasungit. Sadly, there are many people na ang effect sa kanila ng Bible sumusungit. Nagiging palahanap ng kamalian ng kapwa, palahusga, laging galit, laging na-offend. Hindi dapat yun ang effect. Ang effect dapat pampabait. Ano pang dapat na effect ng Bible sa atin? Freedom from oppressive, suppressive, and repressive un-Jesus teachings and practices. Sa religious doctrines, even in Christian doctrines throughout history, maraming katuruan ang salungat sa tunay na diwa ng katuruan ni Kristo. Mga katuroang nakakapang-api, nakakasakal, nakakapagpasikip ng dibdib. Mga katuroan na alam mong hindi mo magagawa pero nagpe-pretend kang ginagawa mo kasi baka magalit sa iyo ang ibang kapwa mo mananampalataya, and therefore it forces you to go underground with your reality and it forces you to become hypocritical, which Jesus does not want. Isa yan sa mga lagi na lamang na tinutuligsa ni Jesus, hypocrisy. Paano nagiging hypocrite ang mga tao? Kasi yung hindi nila kayang gawin, nagpe-pretend silang nagagawa nila para lang wag silang mapintasan, wag silang maitiwalag, pero hindi na yun ang totoo. At pag sinabi ni Jesus na dapat hindi pa ka-hypocrite, ibig sabihin din nun, dapat maging totoo ka. At kung maging totoo ka, hindi mo dapat ilihim ang katotohanan. Kasi pag sinabi sa iyo hindi ka dapat maging hypocrite, dapat walang punishment yung pagiging truthful. Yung pagiging totoo sa sarili, yung pagiging makatotohanan, pagtatanggal ng mga balat kayo. Pero kung paparusahan natin ang mga nagpapakatotoo o nagsasabi ng totoo o nagpapahiwatig ng katotohanan ng buhay nila, mapipilitan silang itago yun. Therefore, they will become hypocritical. Paano sasalain ang lahat ng katuruan? Kasi sa tinagal-tagal na isinulat ang Biblia ang libu-libong taon, tapos 2,000 taon na ng Christianity na nakasara na yung Bible, pero ang daming inimbento, idinagdag na mga turo ang simbahan, lahat ng iba't ibang mga Christian denominations, dahil sa response nila sa mga panangailangan ng kanilang panahon, ng history, ng buhay nila, meron silang mga ginawang policies. Paano yan sasalain? Use the Jesus filter. At yan, kung i-drawing natin, tulad ng drawing na ito ni Ed Davad, mga doktrina, mga teachings, mga kung ano-ano kaugalian, parang ihuhulog mo sa salaan, yung bistayan ng buhangin sa construction, di ba? Yung mga pino lang ang lalampas.
So dapat yung lumalampas lang sa butas na korting puso, meaning yun ang puso ni Jesus. Yung mga teachings, lahat before Jesus and after Jesus, salain kay Jesus, at yung dadaan lang, yung effect ay loving, kind, forgiving, accepting. Yun na lang dapat ang maging pamantayan sa buhay. Kasi kung hindi natin gagawing salaan si Jesus, sayang naman ang pagpunta niya rito para lang siyang dumaan na hangin tas wala rin lang palang effect. Dapat siya na ngayon ang standard. Lagi nating sinasabi, meron tayong dapat na gawing desisyon. What would Jesus do if Jesus was going to make this decision? Meron tayong dapat na i-deal na problema. Paano i-deal yan ni Jesus? Meron tayong dapat kausapin. Paano yan kakausapin ni Jesus? Dapat si Jesus yung filter. Because all so-called Christian learning and activities should end in Jesus-ness. We become more and more like Jesus. Hindi pa nga ganun kadaliing gamitin ngayon yung word na Christian kasi ang dami ng kahulugan. At saka ang daming denominasyon na Christian din ang tawag. At ang dami mga turuan, mga doktrinang nagbabangga-banggaan even within the Christian community. Kaya hindi na masyadong descriptive at hindi na masyadong precise yung word na Christian. But when you say Jesus and Jesusness, you know that the standard is only one because Jesus gave only one law, and that is the law of love. So pag ipinagpipilitan sa iyo ng mga mahilig sa Sabat na hindi ka pwedeng lumabas ng bahay pag Sabat, hindi ka pwedeng maghugas ng plato, magtrabaho kasi Sabat, sasalain mo kay Jesus. Anong lalabas? Man was not made for the Sabbath, but Sabbath was made for man. And Jesus is the Lord of the Sabbath. Ibig sabihin kung ano yung loving, ano yung comforting, restful, useful, fruitful, yun ang gawin mo sa Sabbath. Kung ano man yun, sa sarili mong personal na buhay. Kasi pag pipilitan mo pa rin yung Sabbath na yan, legally, authoritatively, dogmatically, para namang hindi dumating si Jesus na sinabi na niyang, ang Sabbath ay para sa inyo, sa ikabubuti nyo. So kung ikabubuti nyo, huwag magpahinga ngayon, meron kayong gustong gawin, di yun ang gawin nyo, yun ang mabuti para sa inyo. Pag in-ignore mo yun, parang hindi namatay si Jesus sa krus at hindi nabuhay na muli. Kaya mahalaga na si Jesus ang gawing salaan ng anumang katuruan. Kasi maski sa Bible, may iba-iba ring pananaw. Halimbawa, si Paul sumulat sa mga kababaihan sa Corinth, pinagbabawalan niya magsalita sa church. Kasi sa particular church na Corinth na yon, ang gugulo ng mga kababaihan. Pero hindi ibig sabihin na yung utos niya na yun sa Corinth, utos siya sa lahat ng churches. Sa Ephesus, kung yung mga babae doon ay mga matitino at hindi magugulo, hindi sila sakop ng utos na yun. Ni-universalize kasi lahat, pati kung gaano kahaba ang buhok ng babae, etc. etc. Samantalang yung mga sulat na yan ni Pablo, yung mga katuruan nila yun, may mga particular events and particular situations doon sa mga churches na sinusulatan nila na angkop yung katuruan na yun. But to universalize it and apply it to all people at all times in all places would become oppressive. Sometimes suppressive, sometimes repressive. Kaya importante na gagamitin ang Jesus filter. After all, what will be your problem with that? Si Jesus naman talaga ang Savior. Siya ang way, truth, and life. Galatians 5:1-4. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Saan? Sa isang katermang law ni Moses. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan, inihihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. So yun daw, nananalig na kay Kristo, pagkatas paghahalu-haluin niya yung teaching ni Jesus at yung mga dating kautusan ni Moses at ng kaugalian ng Israel, nagiging parang bulang lang na halo-halo. So kuminsan maluwag, kuminsan hindi. Kuminsan yung papayagan ng ganitong uri ng activity, kuminsan hindi. Kasi nga ang dami-daming naipon na kautusan na angkop sa panahon nila, pero hindi laging angkop sa lahat ng panahon. Kaya si Jesus, pinalaya ang mga tao mula sa mga batas na yon na wala na silang inatupag maghapon kundi sumunod sa sangkaterbang batas. Sakal na sila, hirap na hirap din sila sa buhay. At pag nagkamali sila ititiwalag, sila ihuhusgahan, babatuin hanggang mamatay. Doon pinalaya ni Jesus sa mga tao. At sabi, pag pinagpipilitan nyo pa rin na maging katanggap-tanggap sa Diyos dahil sa pagsunod nyo sa lahat ng mga kautusan na yan,
lumalayo kayo sa sariling regalo ng Diyos na pagpapatawad dahil pinipilit niyong gawin, yung gusto niyong gawin, hindi rin kayo napahinga. Parang yung lagi kong binibigyan na example na isang lalaking naglalakad sa tabi ng kalsada, may buhat-buhat na napakabigat na sako, may dumaang isang lalaki nakasakay sa pick-up, naawa siya sa naglalakad na to na may buhat, pinasakay niya sa likod. So sumakay naman ng lalaking may buhat na mabigat na sako, pero nung lingunin sa rearview mirror noong driver, yung pasahero niya sa likod, nakaupo nga doon sa pick-up, pero buhat pa rin niya yung sako. Ba't pa siya sumakay? At yun, exactly, yung pagpapalaya ni Jesus. Pinasakay ka na para huwag mo nang buhatin, so huwag mo nang buhatin. Sabi, pinalaya na kayo eh. Bakit malaging yang pinagpipilitan nyo? Yan ang panukat nyo sa kapwa, sa inyong sarili. Lagi kayo nagigil tuloy, lagi kayong kulang, at lagi din kulang ang kapwa. Kaya lagi kayo nagpaparusahan, nagbabatuhan, kasi inilalagay nyo ulit ang sarili nyo sa pagsunod sa mga kautosan na pinalaya na kayo ni Jesus. At pag ipinagpilitan nyo yan sa buhay nyo, si Jesus sa inyo tinatakwil. Hinihiwalay nyo ang inyong sarili sa kabaitan ng Ama na ipinapahayag sa pamamagitan ni Jesus na tumatanggap, nagpapatawad at isang batas talaga ang ibinigay, magmahalan kayo. Ano pang dapat ang effect ng Bible? Dahil kay Jesus, emotional rest, peace, and serenity. Pagka alam mo na tinatanggap ka ng Diyos, minamahal ka niya sa kabila ng lahat, doon ka palang mapapahinga. Pero pag ang nakatanim sa utak mo ay yung law ni Moses, hindi ka mapapahinga. Kasi every minute, every hour, every day, nabe-break mo yon. So, pagka ikaw ay talagang tinatabla ng pag-ibig ng Diyos through Jesus, hindi ka lalong guilty, hindi ka laging fearful, hindi ka laging anxious, hindi laging mayroong strife, at hindi ka laging performance level. Ganon kasi ang marami sa religion performance level. Panay yung pagkukunwari, okay na okay kahit hindi. Mayroon pa nga namatayan, ayaw magpahalata ng lungkot. Kasi yung mga ibang kapatiran, pagka umiiyak ka, di ba Christian ka, ba't ka umiiyak? Ganon. So Christian ako, namatay ang nanay ko, asawa ko, hindi ako malulungkot. So yung iba in denial, yung iba nga tawa pa ng tawa. Pero alam mo, hindi totoo yun, hindi makatotohanan. Kasi meron tayong mga hindi makatotohanan na expectations. Christian ka na, natatakot ka pa sa gagamba. Christian ka na, natatakot ka pa sa, meron ka pang triskaidekaphobia, fear of the number 13. Meron ka pang ganito, may phobia ka pa. So iba, nagpe-pretend tuloy, pero hirap na hirap. Kaya na sinasabi nating oppressive, suppressive, repressive effect. Pagka hindi natin naintindihan yung pag-ibig ng Ama sa pamamagitan ni Jesus. At yung kapahingahan na yun is possible only when accepted and loved the Jesus way. Ang kapahingahan na yun para sa atin at para sa ating mga kapatiran ay pwede lang mangyari kung nagtatanggapan tayo sa isa't isa kung paano tayo tinatanggap ni Jesus. Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Yan ang pangako ni Jesus. Mapapahinga ka ba kung lagi kang inuusig? No. Mapapahinga ka ba kung lagi kang kailangang mag-pretend? No. Mapapahinga ka ba kung lagi kang pinaghahanapan ng perfection? No. So pag sinabi ni Jesus na lumapit kayo sa akin kasi pagpapahingahin ko kayo, ibig sabihin, hindi ko kayo hahanapan ng mga hinahanap sa inyo ni Moses. Kasi imposible kayong mapahinga pag hinanapan kayo niyan. Ang ibibigay ko sa inyo ay pag-ibig ko, at ang iuutos ko lang sa inyo, kung paano ko kayo iniibig, ibigin nyo rin ang isa't isa. Yun. Para ka mapahinga. Kasi pag nag-iibigan ng mga tao, mapapahinga yung lagi mong sinusuri, lagi mong sinusukat at binabato, mapapahinga siya sa iyo. At ikaw din mapapahinga sa pagbabantay sa kapwa, sa paghahanap ng mali, sa panguusig, pareho kayong mapapahinga. Mark 6:31-32, subalit napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi na nila makuhang kumain. Ito yung mga disipulo ni Jesus na nagpapagaling, nagpapakain, ginhawa ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad,
Magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis nga silang sakay ng isang bangka at nagpunta sa isang liblib na lugar. Nakita niyo ang pag-ibig ni Jesus? Binibigyan ka ng rest even from the ministry. Hindi katulad ng maraming religious activities, religious leadership, na namatay ka na, nagdusa ka na, pero naglilingkod ka, so hindi balik ka ng mamatay. Hirap na hirap ka na, di balik ka ng mahirapan. Parang hindi mahalaga yung damdamin mo, hindi mahalaga yung kalagayan mo. Yung ang nanay mo nasa ospital, hindi ka makapagbantay dahil hindi ka pwedeng umabsent dahil teacher ka sa Sunday school. Yung ganun, oppressed ka na, pero hindi mo rin maipahalata dahil nagigilty kang feeling oppressed dahil iniisip mo, expectation ng Diyos yun, na kailangan kahit nagdurugo ka na, tuloy ka pa rin. No, si Jesus yung nagdurugo na, tuloy pa rin. Pero ginawa niya yon para hindi natin kailangan gawin yon kung tayo nagdurugo na. Para tayo mapahinga. Nakita niyo yung mga disciples gumagawa ng mabuti, nagpapalaya sa mga masasamang espiritu, nagpapagaling ng mga sakit, nagbibigay ng payo. Pero sabi ni Jesus, iwan muna natin sila para mapahinga kayo. Hindi niya sabi, oy, ministry first, church first. Hindi yon. Sa niya, magpahinga rin kayo. Pero sabi niya, para mapahinga kayo ng kaunti. Kaunti, ha? Hindi naman yung sobrang habang pahinga na yan, hibernation na yan, katamaran na yan, pagpapabaya na. Pero yung meron kang emergency, meron kang need, o talagang ang damdamin mo, medyo ibang-iba, hindi ka nasa tamang lugar para mag-serve, edi magpahinga ka muna ng kaunti. Tapos para ka lang ma-restore at bumalik ka sa iyong ginagawa. Pero napakabait ni Jesus. Higit na mabait kaysa sa mga tao. Kaya siya dapat ang pamantayan, siya ang huwaran, at siya ang sukatan. John 14:27, sabi ni Jesus, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Matakot saan? Sa Diyos. Lagi dahil matakot ka sa Diyos, matakot ka sa Diyos. Kaya ang feeling ng mga tao sa Diyos, takot, hindi love. Huwag kayong matakot. Alam niyo, panakot ng religion ng Diyos para mapasunod ng mga tao, para dumali ang pagdidisiplina, panakot ng panakot. Pero sabi, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot kay Moses. Huwag kayong matakot kay Satanas. At huwag kayong matakot sa Ama kasi hindi siya nakakatakot. Mapagmahal siya, maibigin. Marami kasing Kristiyano, hindi na talaga naiintindihan si Kristo at saka ang Ama sa langit. Kaya laging takot. Lagi ding nananakot. Alam niyo yung takot, nananakot. Para pare-pareho nila kayong takot. Hirap na hirap ka na sa buhay. Ang dami-dami mo ng problema. Pagdating mo sa church, puro pa mga impyerno, mga end of the world. Laging yun ang topic. Wala nang iba, yun na lang. Para ka matakot ng matakot. Ang sabi nga ng mga ni Jesus, sabi ng Ama sa langit, comfort my people. Yun ang utos. Love my people. Heal them. Hindi lagi mong tatakutin. And peace is only from the Jesus way of love. Ano pa isang dapat na effect ng Bible? Forgiveness, understanding, acceptance and appreciation ng mga kapwa-tao natin. Not rejection, not demonization of our fellow men and fellow women. Romans 14:1, tanggapin ninyo ang mahihina sa kanilang paniniwala at huwag makipagtalo sa kanya tungkol sa kanyang kuro-kuro. Sinusunod ba to ng mga Kristiyano? Sabi, iba ang kanyang pananaw, mahina ang kanyang pananaw sa tingin mo. Kasi sa tingin mo, yung sa'yo malakas, tanggapin mo. Huwag kayong magtalo. Kuro-kuro niya yun. Hayaan mo siya. Dahil kung yan ay gusto ituwid ng Diyos, edi itutuwid siya. Nakakausap naman siya ng Diyos. Ang business mo, mahalin siya. Hindi siya laging i-correct. Kaya tayo nagiging malupit sa isa't isa. Ang mission natin is to correct each other. Ang inuutos sa atin is to love each other. Siyempre may correction ka rin na dapat gawin, pero in a loving way. Patient. Kasi love is patient, love is kind. Pero yung nagkamali, ipupulpito mo, ipapahiya mo sa lahat, didisiplinahin mo, tatanggalin mo sa ministry niya agad, sisipain nyo. I don't think Jesus would do that. Many Christians, even during the time of Jesus, did that.
Pero hindi sila si Jesus, salamat na lang. Kaya nga, ang sukatan natin si Jesus eh. Kasi pagka si Paul nga may teaching pa, give those two people to Satan, pero may pinapabigay kay Satanas yung dalawa, iniligtas ka tayo ni Jesus kay Satanas. So I don't know, tingnan natin kung yun ba ay napakaliteral, ibig sabihin, o talagang ano ang konteksto, anong kalagayan nila, bakit ganun yung utos. Pero hindi ito yung may nagkakamali sa choir, may nagkakamali sa Sunday School, ibibigay mo na agad kay Satan. Kaya nga nagpunta yung tao sa church para mapunta kay Jesus tapos ibibigay mo kay Satan dahil nagkakamali. Again, what kind of application will you do sa ganong klase mga verses na unkind ang magiging effect sa mga tao? Ano ba dapat effect ng Bible sa'yo? Di ba dapat kang bumabait? Hindi mo kailangan maging tagapagtanggol ng Diyos. Ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa. Hindi niya kailangan ng defender. Hindi mo kailangan na laging ipagtanggol ang mga katuroan ng Diyos. Kaya niyang gawin yun kung gusto niya. Ang ipinagagawa sa atin is to love one another, not to judge each other. Romans 14:13, huwag na tayong humatol sa isa't isa. Huwag na tayong maging dahilan ng pagkatisod o pagkakasala ng ating mga kapatid. At yung pagkatisod na yun, hindi dahil sobra ka makasalanan, natisod tuloy sila sa'yo. Kasali din yung sobra kang banal-banalan, nakakatisod ka na rin. Nakakasakal ka na sa kapwa. Nakakapagpahirap ka na ng buhay ng kapwa. People come to church to find rest, to find peace, not judgment. Not judgment of fellow sinners anyway. Napakahalaga na ma-absorb natin yon. Romans 15:1, tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag ang pangsariling kasiyahan or imposing our self-righteousness, if I may add, huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. Yung gustong-gusto mo na yung interpretation mo ma-apply sa buhay niya, gustong-gusto mo siyang maituwid, maitama. Sabi, hindi yan ang mission mo sa buhay. Dapat ay magkaroon tayo ng pagtulong at hindi pleasure natin, pleasure ng ating interpretation, ng ating doktrina, ng ating atupagin, kundi anong kailangan ng taong ito? Anong kalagayan niya ngayon? Kailangan ba siyang sermonan ngayon o kailangan lamang na tapik-tapikin at bigyan ng kaunting ginawa? Romans 15:7, kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ng Diyos. Paano ka ba tinanggap ni Jesus? Warts and all. Paano ba tayo tinanggap ni Jesus? Lahat ng ating mga kahinaan, kapintasan, karumihan, tinanggap niya, hinugasan, nilinis at tayo niyakap. Kahit na sa totoong buhay, patuloy pa rin tayo nagkakamali, patuloy pa rin niya tayong niyayakap, pinapatawad, minamahal. Sabihin ganun, yun ang gawin nyo sa isa't isa. At dun lang kayo mapapahinga. Galatians 6:1-2, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayo'y pinapatubayan ng Espiritu, and if I may add, Espiritu ni Jesus, hindi ng Pharisee. Kayo'y pinapatubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit gawin nyo iyon ng mahinahon. So mahinahon, banayad, maibigin, magalang, maging ang pagtutuwid. Hindi naman sinasabing huwag na tayo magtuwid sa isa't isa. Pero dapat mahinahon, magalang, maibigin, at hindi impatient. Because love is patient. If it takes weeks, months, years, para isang tao ay maayos, let it take that way and that long. Kasi tayo man, taon na rin tayong inaayos ng Diyos, hindi pa rin naman tapos. Kung paano daw tayo tinatrato ni Jesus, kung paano tayo gumugustong itrato niya tayo, ganun din natin itrato ang iba. And remember what we should remember about people? Psalm 103:14, for He knows how we are formed. He remembers that we are dust. Alam ng Diyos na lumikha sa atin kung paano tayo nilikha kasi siyang lumikha. Alam niyang may espiritu siya, perfect, pero may kasama alikabok, lupa, hindi perfect. So alam niya. At yun ang naalala niya. He remembers that we are dust. Kaya tayo napapatawad, kaya tayo namamahal. Para kung magulang ka, alam mo yung anak mo halimbawa, ang hinahinang matuto, ang tagal-tagal na mag-follow ng instruction,
you remember na nung bata pa siya, naihulog mo pala siya mula sa third floor. No? So nabagok ang ulo niya, so you remember that he is dust. Meron siyang naging kapansanan, so inaalala mo na lang. Kung 1 plus 1, hindi niya masabing 2, you remember that he is dust. And God remembers that we are dust. Salamat na lang. At yun din ang dapat nating alalahanin tungkol sa ating kapwa. Hindi, hoy, nagkamali ka. O nga pala, I remember, pareho lang tayong dust. So ayusin natin yan, magmahalan tayo, tuloy ang buhay. Doon lang may pahinga. Colossians 3:13-14, magpasensya kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Ang nagpapaisa ay pagmamahalan, hindi doctrine. Yung doctrine, nag-aaway-aaway yung mga tao sa doctrine eh. May mga tao laging doctrine. Anong bunga nun? Away, makikipagtalo. Binasa na natin, huwag na kayo makipagtalo sa iba yung pananalig, may ibang interpretation, huwag kayo mag-away-away. Magpatawaran kayo, kahit na sa palagay mo mali siya, tama ka, magpatawad ka pa rin. Pero lalo na kung naisip mong baka ikaw yung mali at siya yung tama, di lalo ka naman dapat magpatawad sa kanya at sa iyong sarili. Sabihin ko nun, magkaisa kayo. At ang pagkakaisa ay nasa pagpapatawaran, hindi nasa pagtutuwid lagi, sa pagtuturo, sa pag-aaway-away sa mga doktrina. Kasi kahit sa Kristyanismo, ang daming doktrina on the same thing. Pagbabautismo lang nga, hindi malaman kung anong gagawing form. Kung kailan babalik si Jesus, pre-trib, post-trib, mid-trib, hindi nagkakasundo ang mga Kristiyano. Sabi, alam niyo yung mga yan, magdi-divide lang kayo. Eto, tanong ko, minahal mo na ba yung kapwa mo? Nagmamahalan ba kayo? Yun ang pinakamahalagang tanong. Don't play God. Don't play judge. Don't play corrector of the universe. And you don't need to defend God or His truth. Kaya niyang gawin yun. Ano pang dapat na effect ng Bible? Appreciation and enjoyment of earthly life. Huwag ma-obsess sa end times. Huwag ma-obsess sa impyerno, sa pagwawakas ng daigdig, mala Hollywood na style ng end of the world. Kasi sabi nga ni Jesus, ako nga hindi ko alam ba't ba inaalam niyo pa yan? Maging handa na lang kayo anytime. Ba't niyo laging pinoproblema? Kung hindi ka pa kinukuha ng Diyos sa mundo, dapat nandito ka pa. Maging enjoyable pa ang buhay mo at maging enjoyable ka sa iba. John 10:10, sabi ni Jesus, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at manira. Anong pinapatay? Sinisira, kalayaan, pahinga, kasiyahan na bigay ni Jesus. Yun ang ninanakaw. Paano nawawala ang ating mga kapahingahan? Through outright oppressive sinfulness. Kung ang tao talaga ay nabubuhay sa kasamaan, nawawala ang pahinga niya. Pero may isa pang magnanakaw ng pahinga, through subtly oppressive religiosity. So yung isang taong namamayagpag sa kasalanan, pagod, pero yung tao ring sobrang sakal na sakal sa relihiyon, pagod din. Pareho lang sila. Pareho lang silang nananakawan. Kasi ang nananakaw sa kanila ay pahinga, kapayapaan, katahimikan, at siyang ibinibigay ni Jesus. So mayroong dalawang uri ng pandaraya. Yung dalin ka ng kaaway, lituhin ka para mamuhay ka sa sobrang talamak na kasamaan na nakakapagod, o kaya malito ka na sobra kang maging legalista, sobra kang maging relihiyoso to the point na umaasa ka sa iyong performance, sa pagsunod mo sa lahat ng mga batas, hindi ka rin napapahinga nun. Pareho lang kayong nananakawan. At sabi ni Jesus ay naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Buhay saan? Dito sa lupa. Kaya nga siya nagpunta sa lupa para bigyan tayo ng buhay na masagana sa lupa. Kasi gusto niyang bigyan tayo ng buhay na masagana sa langit, hindi dapat kunin na tayo at doon na tayo sa langit managana. Again, nadadaya tayo na lagi ang iniisip end times and heaven. You have all the time for eternity, but you have only a few decades here on earth. And every year, every month, every week, every day is a gift from God. It is not a problem to be solved. It is a gift to be enjoyed. Ganun kabait ang Diyos. Kaya dapat
masagana daw ang buhay. Sagana sa luwag, sa laya, sa pahinga, sa kasiyahan at kapayapaan. Hindi license to be evil, pero dapat maluwag, malaya sa paggawa ng lahat ng mabuti. Ang dapat na effect ng Bible, intellectual growth and personal fruitfulness. Hindi pagkitid ng utak. Ang dapat nangyayari sa nagbabasa ng Bible, dapat lumalawak ang pananaw, lalong rumurunong, nakabukas ang isip. Luke 2:52, si Jesus na to ha, Jesus grew in wisdom, mental growth, and stature, physical growth, in favor with God, spiritual growth, and man, social growth. A balanced growth. Dapat ang tao tulad ni Jesus, you grow mentally, physically, spiritually, socially. Lahat yun mahalaga. Hindi yung, nung nagbasa ka ng Bible, hindi ka na nakipag-socialize with anybody, humiwalay ka na sa lahat. Wala ka nang binasang ibang karunungan. Dapat lahat, kasi lahat ng karunungan galing sa Diyos. You don't need to protect the knowledge in the Bible away from other knowledges, even scientific knowledge. Because even the sciences and the laws of science were made by God. So kung tunay kang espiritual, maka-Diyos, maka-Jesus, scientific ka dapat. Because the natural laws were created by God, even before religious laws were made by men. And even if God gave religious laws, throughout time, men added, edited, redacted, twisted, distorted, enriched, impoverished those laws given by God. Kasi laging may mag-manipulate ng Word of God for their benefit. So, very reliable ang law of nature because God is the only undisputed author and maker of nature. Men made religions, ang dami-dami, but men cannot make nature. And even if you have to reconstitute nature, magamitin mo pa rin mga basic natural elements. So wala kang inimbento, nag-reconstitute ka lang, pinagsama mo ang asukal at gatas, nakagawa ka na kondensada, pero hindi ka gumawa nun kasi may asukal na, may gatas na hindi mo ginawa. Knowledge and wisdom should study, question, and engage tradition. Hindi dapat natatakot ang relihiyoso na usisain, tanungin, and even challenge religious teaching. Because truth will always win. Truth will always stand. Only ignorance and falsehood will be afraid of scrutiny. So hindi tayo dapat natatakot to engage doctrine. Magtanong, tama ba yan? Sinabi pa talaga ng Diyos yan? Utos ba talaga yan ng Diyos? Baka naman invento mo lang yan. Hindi ka dapat matatakot mga ganung mga tanong. Knowledge and wisdom should develop, change, and grow the mind. Hindi yung nako, ito na pinapaniwalaan ko, I believe in it, that settles it. Walang ganon. Ito paniniwala ko, may iba kang paniniwala, pag-usapan natin, tingnan natin. Because God will always win any argument and God will always stand the test. Yun lamang na sa dilim, yung mangmang, at yung kasinungalingan ang natatakot matanong. Question even your faith. Ito bang pinaniniwalaan ko tungkol sa ganito, yun nga ba yun? Baka naman namana ko lang to sa lola ko. Bakit hindi ko usisain? Kasi kung talagang yun, mananatiling yun. Pero kung sa pag-uusisa ko, inalaman ko hindi pala yun, edi I'm going to change my mind. Because only a fool does not change his mind. Even Romans 12:2 says, be changed by the renewing of your mind. Willing ka dapat magpalit-palit ng pananaw. Kasi yung pananaw ng bata, hindi kailangan maging pananaw mo ngayon na hindi ka na bata. Although kung napatunayan mo ngayon na mature ka, na tama na yung pananaw mo nung bata ka pa, edi ituloy mo ngayon. Pero paano kung naiba na yung pananaw mo, ay, bata lang pala ako noon. Sabi ni Paul, when I was a child, I thought like a child, I spoke like a child, I reasoned like a child. Now that I'm a man, I give up childish ways. And he's talking about spirituality there. Hindi tumampreso o patentero pinag-uusapan doon ang pagiging childlike or childish. Sabi niya, nung bata pa ako, isip bata kasi ako, kaya ganoon ako mag-isip. Kaya kahit yung mga teachings halimbawa ni Paul, meron kung minsan nasasabihin mo, ba't sabi ni Paul dito A, pero sabi niya doon sa iba B. Nag-grow na siya siguro nung kaya naging B na. Kasi nung A, yun ang pananalig niya yun ang kanyang pananaw. Hindi naman siya, siyempre perfect, hindi naman siya Diyos.
So, mayroong development din ng kanyang doctrinal interpretations, may development ng kanyang administration of the church. Nung bata pa siya, ang higpit-higpit, nung tumatanda na, lumuluwag-luwag. So, parang iba-iba, pero hindi. Kasi nagde-develop siya. And even Jesus developed. Jesus grew in wisdom. Ibig sabihin, hindi siya wise agad. He grew in wisdom and stature, in favor with God and man. Dumaan siya sa proseso ng human beings. Nag-develop, although grabe naman yung development, ibang klase. Kasi syempre, si Jesus naman yun. Pero siya rin nag-grow. So dapat tayo mag-grow. Kung ang pananaw mo sa isang bagay, 20 years ago, nung una ka nagbasa ng Bible, wala man lang naiba hanggang ngayon, dumaan ng 20 years, dalawa lang ang possibility niyan. 20 years ago, perfect na ang pananaw mo, kaya hindi na talaga dapat maiba. Or 20 years ang dumaan, wala ka naging development. So wala man lang naiba sa iyong isip. We should grow. We should not be afraid of growth. In spirituality, conservatism is not a virtue because conservatism means to conserve. What do you conserve? Yung pananaw mo nung bata ka pa lang, yung pananaw mo nung maliit pa yung utak mo, ngayong lumaki na, i-conserve mo pa yon? We must change from glory to glory. True spiritual growth entails change. And change demands departure from point A towards point B. And the change never stops. Because God is never finished working on each one of us. Kaya hindi napakalaking katangian na maging conservative, especially in spirituality. There is so much to know. What we know is little, what we do not know is immense. Sabi niya, no eyes have seen, no mind has conceived, no ear has heard what God has prepared for those who love Him. In other words, hindi mo na-imagine yun noon. Hindi mo rin ma-imagine ngayon. So dapat palaki ng palaki ang imagination mo. Palawak ng palawak ang iyong faith. Huwag yung, ayoko na magulo, ayoko nang malito. Walang ganun. Kasi ang lahat ng pagbabago ng isip, dumadaan muna sa pagkalito. Para ka makarating, halimbawa, sa Cebu, nandito ka sa Maynila, sasakay kang barko, dapat willing kang umalis sa pangpang ng Maynila, dumaan sa mga alon para ka makarating sa Cebu. At ganoon din ang karunungan, umaalis ka sa Maynila o sa Cebu, wherever, point A, dadaan ka sa mga alon-alon, mga gulo-gulo, hanggang makarating ka doon sa kabila. Ganoon din ang pag-aaral. Dumarating ka kumisa sa panahon na naguguluhan ka, nalilito ka, pero ituloy-tuloy mo yon para dumating ka doon sa conclusion. Pero yung ayaw mo nang makalug ka, ayaw mo nang malito, hindi ka na aalis kahit kailan kung saan ka nagsimula, you will never grow. Ano bang dapat effect ng Bible? Celebration of life and beauty. Kasama yan sa true spirituality. Hindi puro austerity, hindi puro simplicity, because God is God of beauty. And God is abundantly beautiful. Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. So I saw that there is nothing better for a person than to enjoy their work because that is their lot. Ano yung dapat mo ma-enjoy sa work mo? Yung tatlong F. Form, function, and fruit of your work. Na-enjoy mo yung trabaho mismo. Na-enjoy mo yung pagkilos mo at pagkilos ng trabaho mo at ang bunga nun sa iyo at bunga nun sa iba. Na may ginagawa tayo, dapat hindi yung pwede na yan. Dapat, pwede pang gandahan. Hindi pa pwede yan. Yung pwede na yan, hindi yan dapat attitude ng mga godly people. Nung kinreate nga ang mundo, kinumpleto bago nagpahinga ang Diyos, hindi pwede na yan, tama na. Yung ganyan lang talaga yan. No, dapat hindi ganyan yan. Dapat mas mabuti pa. Pagbabago ng isip. Exodus 35:31-35. The Lord has made him a skilled craftsman who can create objects of art with gold, silver, bronze, stone, and wood. The Lord is urging him and Oholiab to teach others, and He has given them all kinds of artistic skills. Yung arts, yung refinement, yung beauty, lahat yan bigay ng Diyos. Kaya ang Diyos hindi lang nag-create ng sound, nakaka-create pa ng music. Hindi lang basta random ang mga color, may kasaysayan ng kulay, may saysay. May proportion, may symmetry, may function, ang lahat ng bagay sa paligid.
dapat maganda. Godly ka, ang effect dapat sa'yo ng Bible, gumaganda ang iyong pananaw. Pinapaganda mo ang iyong kapaligiran at pati ang iyong sarili. Because God is God of beauty. Yung mga bulaklak, ang dami-daming kulay, yung mga isda, iba-ibang design. May function yun, hindi lang yung dekorasyon, pero maganda. May symmetry, may balance. Ganun din dapat tayo sa ating buhay. 1 Chronicles 15:16, David then told the leaders to choose some Levites to sing and play music on small harps, other string instruments, and cymbals. So, si David in the temple during his time reportedly employed 10,000 musicians. Can you imagine? 10,000 musicians. Kung literal man yun o symbolic, isa pa rin ang ibig sabihin, pagkarami-rami. Pag nagkantahan sila, pag tumugtog sila, talaga namang nararamdaman mo ang luwalhati ng kalangitan through the arts. Because the arts transport us. Kaya mahalaga yung you get transported. Hindi may kumakanta, hindi ka natatransport into heaven, kundi dahil wala siya sa tono. Hindi niya sa ulo kinakanta niya, mali-mali ang letra. Paano ka matatransport? Napupilita ka tuloy maging critic. Kaya dapat nakakatransport. Kaya dapat quality. Ine-ensayo, ginagandahan, nire-refine sa lahat ng bahagi sa ating buhay. Kakain kang, ulam mo tuyo, tapos nakatumba-tumba nakatumbalelong yung mga tuyo doon sa iyong lalagyan. Hindi mo lang gandahan, tabihan mo ng kamatis para kaganaan. Pagandahin ang buhay. Pagandahin ang conversation. Pagandahin ang takbo ng buhay. Effect dapat yan ng Bible. At isa pa, love for animals and the environment. Kaya likha ng Diyos ang mga yan dapat mapagmahal tayo. Ano ba ang first commandment? Akala nila nasa Exodus 20? No, nasa Genesis 2, 15 to 16. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Yun ang first commandment. Alagaan mo ang planeta. Alagaan mo ang mga halaman, ang mga hayop. Proverbs 12:10, good people are kind to their animals, but a mean person is cruel to his animals or to her animals. Job 12:7 to 10, if you want to learn, then go and ask the wild animals and the birds, the flowers and the fish. Any of them can tell you what the Lord has done. Every living creature is in the hands of God. Tapos yung bahay ng mga isda, tatamakan mo ng basura, ng mga plastic. Anong klaseng tagapag-alaga ka ng environment? Yung mga bahay ng mga ibon, bahay ng mga hayop na gubat, susunugin mo, uubusin mo, ide-deforest mo, wala na silang matirhan. Anong klaseng tagapag-alaga ka ng garden? Basura mo, ikakalat mo sa ilog, sa kanal, para bumara, para bumaha. Anong klaseng pagiging anak yan ng Diyos? Dapat inaalagaan ng nature. It is high religion. Psalm 8:6 to 8, you let us rule over everything your hands have made, and you put it all under our power. The sheep and the cattle and every wild animal, the birds in the sky, the fish in the sea, and all oceans and creatures. Ipinabahala sa atin, hindi para natin apihin, sirain, kundi para natin arugain. Ang spiritual na tao, dapat environmentalist. Spiritual ka pala, dapat hindi lang langit ang mahal mo rin ang lupa, ang dagat, ang ilog, ang puno, ang lahat. And of course, marami pa dapat effect ang Bible, but for now, love for country. Maka-Diyos ka, dapat mahal mo ang iyong bansa. Simple lang ang tawag dyan, stewardship. Ano bang bansa ang binigay sa'yo? Di dapat yun ang alagaan mo, mahalin mo. Bakit? Because the people of God are commanded to love and provide for family, for friends, for countrymen. How can you provide kung ang bansa mo naghihirap, nagdarahop, di mo kinakalinga? Tayo tinuruan to take care of the environment, and the immediate environment is our country. Pagmamahal sa bayan, stewardship are all necessary to carry out those mandates.
Yan ang dapat effect ng Bible. Meron pa nga ako nakita isang church sa probinsya, tabi ng ilog. Kasi ko, ay, ang ganda naman ng church sa tabi ng ilog. Pagtingin ko sa likod ng church na ilog, nakatambak doon lahat ng basura nila. Ha? Church pa to ha? Sila talaga yung nagtatambak kasi may bakura naman sila. So obviously sila yung nagtambak. Nasa na yung utos na mahalin natin yung environment? Anong effect dapat ng Bible sa atin? Yung tinatawag na katotohanan, kabutihan, kabaitan, kagandahan, kapahingahan, kapayapaan. At lahat ng ito posible lang when the whole Bible, when every part of the Bible is read, understood, interpreted, and applied through Jesus. Yan ang effect ng Bible dapat, Jesusness. Sa pagtingin sa langit, sa lupa, sa tao, sa hayop, sa halaman, how would Jesus take care of the planet, of the whole universe, everything that God had made? Patalabin natin ang Biblia sa ating buhay. Hindi lang alam natin bilang isang construct, bilang isang philosophy, isang doktrina. It's a lifestyle. Sa buhay natin dapat nakikita kung anong binabasa natin. So you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Huwag papaalisin, huwag papayagang mabura sa ating mga pananalita ang salita ng Diyos. Hindi naman kailangan laging a direct quotation from Scripture. But if it is an application of the essence, the spirit of the Word of God, it's the same. Kaya napakahalaga po na alalahanin, sauluhin ang salita ng Diyos. Psalm 119 verse 11, I have hidden your word in my heart. Sabi po ng psalmist, what for? So that I may not sin against you. Second, do not let wisdom leave you. Proverbs 3:21, my son, preserve sound judgment and discernment. Do not let them out of your sight. And Proverbs 4:13, hold on to instruction. Do not let it go. Guard it well, for it is your life. Do not let wisdom leave you. Kung minsan aalis lamang yung ating mga kaeskwela, mamimiss mo na, don't leave me. Mawawala si boyfriend, si girlfriend, do not leave me. No? Papa, mama, do not leave me. Pero ilang beses na tayong nilayasan ang wisdom, hindi man lang kuminsan natin namimiss. Do not let wisdom leave you. Lagi natin dapat ipinagmamakaawa, inilalapit, pinakikiusap, ipinaglalaban, nakasama natin lagi ang karunungan ng Diyos. Gaano karami po ang ginagawa natin, mga kapatid, na alam nating mali, pero ginagawa pa rin natin. It is really letting wisdom leave you. Pag alam nating mali, ginawa pa rin natin, sinasabi natin, wisdom, umalis-alis ka nga dyan, o foolishness, come in. This is not what we really do. When we do what we know, what should not be done. And the Bible is clear. You want to have a happy life, you want to have a peaceful life, do not let wisdom leave you. Huwag gumagawa ng labag sa dapat at sa tama. Pangatlo po, do not let your hearts envy sinners. Kung bisa naiinggit ka, mabuti pa yung kapitbahay natin, corrupt, yumaman, mabuti pa yung kakilala kong masama ang ginawa, mali ang ginawa, nagkapera, sumikat, nagkaroon ng mga kailangan niya sa buhay. Proverbs 23:17, do not let your heart envy sinners, but always be zealous for the fear of the Lord. Ang laging pangunahin natin sa ating mga pag-iisip, yung takot sa Panginoon, yung banal na takot. Hindi yung takot na nanginginig at umiiwas at lumalayo, kundi yung pitagan, yung paggalang, yung kagustuhan natin to do what God's will is. Do not envy sinners. Kung minsan sasabihin na iba, mabuti pa, ginawa ko na rin yung ginawa ng isang yun na mali eh. Kasi parang prosperous siya ngayon, parang umunlad siya. Pero alam natin na ang Panginoon ay di natutulog. Alam niya ang gumagawa ng mali at alam niya kung anong maling ginawa nun at yun ay may bayad. Do not let your heart envy sinners. Then do not let your heart rejoice in other people's sorrow. Kuminsan madali na magbunyi pagka yung nakakainisan natin ay nahulog, nadapa, nasaktan. Pagka yung ating mga kalaban o kinakainisan ay nasunugan, nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng dilubyo sa kanilang buhay, nabigo. Proverbs 24:17-18. Do not gloat when your enemy falls. When he stumbles, do not let your heart rejoice. Or, the Lord will see and disapprove
and turn His wrath away from him. And worse, the Lord may turn His wrath to you. Pagkat ang ating tinatawag na kalaban o kaaway o umaaway sa atin ay nabibigo, nasasaktan, nahihirapan, huwag tayong magbunyi sapagkat baka maawa pa yung Diyos tuloy sa kanya at alisin yung mga parusa na dapat sana itanggapin niya. So, huwag tayong matuwa. Gaano karaming beses na natutuwa tayo pagka meron tayong kakompetensya na biglang nasira o nasaktan o may nangyari sa kanyang masama. Kahit natin yan kakompetensya, kahit karibal, kahit ginagawa tayo ng masama, we should discipline our hearts never to rejoice when bad things happen, even to so-called bad people. Then do not let your mouth cause you to sin. Pinakamaraming kasalanan na yata nakocommit ng tao dahil sa kanyang bibig. Ecclesiastes 5:6, do not let your mouth lead you into sin. Ang context po nito is complaining about giving to the temple, giving to the church, na nagrereklamo, kabibigay, ay napalaki yata yung pledge ko. Sabi, don't let your mouth lead you into sin. But then again, there is also another facet of the application of this in Ephesians 4:29. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. So, do not let any unwholesome talk come out of your mouths. Napakadali namang maunawaan, hindi mahirap. Huwag payagan na lumabas sa ating bibig ang mga pangit na pananalita, ang mga di mabuti, hindi maganda, hindi nakakabuti sa nakikinig at sa pinag-uusapan. And yet, how many of us allow unwholesome talk to come out of our mouths? In fact, hindi mapakali, hindi makatulog, hindi matahimik, hanggang hindi nabibitawan ng makakating mga dila ang mga salitang hindi naman dapat na marinig sa bibig ng mga anak ng Diyos. Do not let such talk come out of your mouth. And do not let yourself be troubled. Nakita nyo, do not let, puro do not let, puro do not let. Why are we concentrating on that? Because the very mention of do not let means that you are in control. That you may not let it. So if it happens, it's because you let it happen. Hindi tayo nag-uusap tungkol sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin o lampas sa ating kakayanan. Kasi when the Bible says, do not let this happen, it means that the Word of God knows that you have the power to stop it, to prevent it, to arrest it, to let it happen. Kaya ang pinag-uusapan po natin dito mga kapatid, yung kaya nating kontrolin. We are not talking about something beyond what we can actually control. At sabi, do not let yourself be troubled. John 14:27. Peace I leave with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Then the Lord says, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Sa Tagalog, huwag niyong payagan na kayo ay magulo, kayo'y maligalig, kayo'y mabalisa. Huwag payagan ang inyong bibig na kayo ay dalhin sa pagkakasala. Huwag niyong payagan ang inyong puso na mainggit sa mga makasalanan. Huwag niyong payagan ang inyong puso na magbunyi sa kabiguan ng iba. Huwag niyong payagan na mawala ang salita ng Diyos sa inyong bibig. Huwag niyong payagan na iwan kayo ng karunungan. Puro huwag niyong payagan. Ibig sabihin, tayo talaga ang may hawak kung papayagan natin o hindi. And when the Lord says, don't let yourself be troubled, it means that you can say no to trouble. You can say goodbye to trouble, and you may stop trouble at your door. Hindi yung papayagan natin. So tayo po ba'y naliligalig sa ating buhay? Tayo ba'y mapayapa o hindi? Tayo ba'y warriors or not? Sabi, don't let your heart be troubled. So, you say, in the name of Jesus, I refuse to be troubled. I refuse to worry. I refuse to be a warrior. And the peace of the Lord will be upon us. Sabi sa Bible, resist the devil and he will flee from you. So yung mga spirit na nagkokos ng ganitong mga kasalanan sa ating buhay, pwedeng tanggihan. Kaya pag binaligtad natin, bakit nangyayari? Kasi di natin tinatanggihan. Tayo din ang may pananagutan doon. Do not let sin rule over you.
Pag sinasabi ng iba, hindi ko po kayang talikuran ng kasalanan, hindi ko kayang bitawan ng aking bisyo, hindi ko kayang iwan ng aking kulasisi, hindi yun totoo. Kaya nyo, dahil ang sinasabi sa Bible, do not let sin rule over you. In fact, if you don't want it to rule over you, you may not allow it, and it cannot insist. Romans 6:12-13. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its evil desires. Do not offer the parts of your body to sin as instruments of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer the parts of your body to Him as instruments of righteousness. So when the Bible says, do not let sin reign in your mortal body, you have the right to drive it away. Hindi natin pwedeng sabihin sapagkat ako'y tao lamang, hindi ko kaya, mahirap ako, tao lang ako, mahina ako. Hindi yung totoo. It's a lie. That's why we have to live by the truth. And Jesus is truth, and the truth sets free. Pag natanggal lang natin yung mga lies about ourselves, ang dami po nating maikokorek eh. Sasabihin lang natin, hindi ko kaya. Oh, hindi yan totoo. Kaya mo yan. By God's grace. I can do all things through Christ who gives me strength. Is what the scripture says. Ang gustong-gusto ni Satan na madaya tayo, yung we are deceived into surrendering. We are deceived into believing that we cannot do anything, that we are powerless against His work. So the Lord says, do not let sin rule over you. If sin is ruling over you, it's your fault. Pumapayag kayo, sinabi na do not let it rule over you eh. Kaya may pag-asa ang tao. Tumanggi lang. Dapat yung pagtanggi na determined, steadfast, consistent, and final. Hindi yung tumatanggi ka kunwari, pero alam na alam naman ni Satanas, kunwaring tanggi lang yon. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Sabi mo sa tempter, huy, umalis ka naman dyan. Natutukso ako sa iyo. Siyempre, lalo kang yayakapin yan. Ang lambing-lambing mo, bakit aalis? Eh kung sasabi mo, alis dyan! No? In the name of the Lord, di walang magagawa. Because resist the devil and he will flee. He is not fleeing because you are not resisting. Ganun kasimple ang arithmetic nun. Huwag natin sisihin si Satanas. Kumisa naman, overblame na siya eh. Wala namang power si Satanas eh. Over your will, wala. Hanggang di ka pumapayag. Remember, God does not interfere with our will, and Satan cannot interfere with our will, because our free will is one of the noblest, one of the highest, one of the best gifts of God to us. Free will. Ang Diyos nga hindi nakikialam sa will natin eh. Nagtuturo, nagpapaalala, nagtutuwid, nagdidisiplina, pero hindi siya nagdidesisyon for us. Neither can Satan. Hindi rin siya pwede mag-decide. So yung mga natatalo dahil nagdedesisyong magpatalo. Iba nga, hindi pa lumalaban man lang, talo na. Kaya, malakas ang loob ni Satan. But remember this, resist the devil, and he will flee from you. Do not let sin rule over you. Say no. Refuse. And you will be respected even by evil spirits, because they know that they have no power and that they cannot interfere with your will. Do not let anger stay long in your heart. Love keeps no record of wrong, sabi nga ng 1 Corinthians. Ephesians 4:26-27. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. Huwag papatagalin ang galit. Yung original galit, kasalanan, pero after that, every other sin committed after that is already an addition. Yung nagalit ka, nagtanim ka, nakita mo siya, hindi mo siya titingnan, nagsalita siya, hindi mo kakausapin, yung meron siyang ginagawa, hindi mo tutulungan, sisirain mo pa nga. Di dumadami ang kasalanan. Kaya ang gusto ni Satan, magtanim ka ng sama ng loob, magtanim ka ng galit sa iyong puso. Kasi alam niya na pag nagagalit ka, mas madali magkasala. Sino ba ang mas madali magkasala? Yung galit o yung hindi galit? Di ba? Yung malungkot o yung masaya? Siyempre, yung galit, yung malungkot, yung miserable, yung nag-iisa, mas madali yan na mapaglaruan ni Satan. Kasi walang kakampi, walang nananalangin para sa kanya, walang nagpapaalala. Tapos, meron pang yung damdamin niya na galit, mas madaling lalong galitin kasi galit na nga to begin with.
Kaya ang marurunong na tao, hindi yan nagpapatagal ng galit. Hindi nyo kailangan maging banal para huwag magpatagal ng galit. Maging marunong lang kayo, sapat na. Kasi kahit naman medisina o siyensya, sasabihin sa atin na pag nagagalit ang tao, naiiba yung heartbeat, naiiba yung pulse rate, naiiba yung blood pressure, naiiba. At yung magagalitin, mababa ang immune system. Madaling magkasipon, madaling magkabahing-bahing dyan, madaling magkasakit, madaling magkahika, madaling makakuha ano-ano. Kaya yung bahing ng bahing, siguro may galit ka sa puso mo, siguro may tension ka, stress na hindi mo ma-release. Kasi ang immune system natin bumababa pagka yung kalooban natin hindi panatag. Kaya gustong-gusto ni Satan yon. Kaya, be wise. The better thing is be holy. Do not let anger stay long on your heart. But at least be intelligent. And in many cases, that is easier to do. Just to be intelligent. Refuse to be angry. Halimbawa, may umahamon sa inyo ng awayan, gulungan sa putikan, hampasan ng bakal. Lalabanan nyo? Sabi nyo, no, I will be wise. I will never fight you. I will never go down to your level because I will harm myself. So be wise. Refuse to be angry. Refuse to be angered. The size of a man's heart is determined by the size of the thing that makes him angry. Kung ang liit-liit na bagay, nagagalit ka, yung mga driver sa Metro Manila, kinakat ka, magagalit ka, wala kayong gagawin kundi maggalit minu-minuto. So you say, no, I refuse to be controlled by my environment. I refuse to go down to that level. I will bless instead of be angry. But you should refuse. Yung biyena nyo, napakalaking pahirap sa buhay. Yung I refuse na magalit. Dadalang ko siya ng leche flan. Hindi naman kasi may diabetes, ha? Makikipag-usap ako sa kanya. Ayaw niya akong kausapin. I refuse to play his game. Kakausapin ko siya kahit di niya ako kinakausap. Ayaw niya ngumiti, ngingitian ko siya. Pero hindi naman iinisin, kundi, I will do the right thing. Anong sinasabi sa Bible? Overcome evil with good. You don't fight evil with evil, but you overcome evil with good. At sabi, and you will heap up burning coals on his head. Yung iba sabi nila, okay, tamo, gumawa tayo ng mabuti para pala natin pinagsunong ng baga, makakalbo siya, maluluto ang anit niya. No. In biblical times, yung you will heap up burning coals on a person's head is really to help the person. Dahil alam nyo, bawat bahay noon, syempre hindi pa uso ang posporo, kailangan laging may apoy ang kalan ninyo. Pagka namatay yung apoy na yon at namatay yung baga, hindi na kayo makakapagparikit ng apoy, ano mangyayari? Hindi na kayo makakapagluto, hindi kayo makakapagsindi ng ilaw. So ang gagawin mo ngayon, pupunta ka sa kapitbahay, manghihiram ka ng kanyang apoy, ng kanyang mga baga na buhay pa, para ngayon madala mo sa inyo, makapag-start ka ng fire. Yan yun na naman mga tao sa silangan, tulad sa Pilipinas, sa Middle East, mahilig magsunong, no? Hindi natin usually dala-dala ang mga bagay sinusunong sa ulo. So these people who will borrow fire from their neighbors will bring a kind of pottery na doon ilalagay yung mga coals na yun. So iuwi niya, so you heap up burning coals on his head. Hindi ibig sabihin sasadistahin mo siya, gumawa ka ng mabuti, papahiyain mo siya. No. It only means that you will really help the person start all over again and have a fire in his house again. So when you do good to those who do evil, you heap up burning coals on their heads, meaning you give them fire again so they can start again. Don't let sin rule you, and don't let anger rule your life. Ang mga taong magagalitin, walang kontrol sa kanilang sarili. Nasasabit na gagawa ang mga pinagsisisihan lang naman later on. So do not be a fool. Be wise. And bring it one notch higher, be holy. Don't let anger stay in your heart long. Natural lang na magalit, pero hindi natural na magkimkim ng galit at patagalin ito. It destroys you. And then do not let anyone insult or belittle you, especially in the context of your Christianity, in the context of your spirituality, in the context of your ministry. Titus 2:15, do not let anyone despise you. And the context of this is, be excellent so nobody can insult you. Be excellent so nobody will belittle you. Kung minsan minamaliit ka ng tao, edi be good at your field,
Be excellent and nobody can despise you. Hindi kasalanan ng maraming tao na may inaapi. Sino ang may kasalanan pag may naaapi? Yung nang-aapi o yung nagpapaapi? It's really more of the nagpapaapi. Talagang ang rule of nature is you will survive and you will try to do everything so that you not only survive but prevail. O halimbawa, merong puno, pinuluputan ng baging. Pagka hindi nyo tinigil yan, pupuluputan na siya, matatakpan na siya buo. No? Yung baging wag may kasalanan, siyempre yung baging, it cannot help but be a vine. Pero kailangan may ginagawa ka. Kaya mga ibang mga puno, may sinesekret sila ng mga chemicals na para ma-turn off yung mga ibang baging. Huwag silang puluputan. At ma-turn off yung mga insekto, huwag silang kagatin. Kailangan gumawa ka ng paraan para hindi ka puluputan ng baging. May naaapi kasi nagpapaapi. No? May naiinsulto kasi nagpapainsulto. May mga tao na yung lifestyle nila, parang sinasabi nila, insultuhin nyo ako, insultuhin nyo ako. Sa pag-upo pa lang nila, sa pagtayo, sa pagtawa, sa pag-inom, sinasabi na nila, insultuhin nyo ako, hindi ako kagalang-galang. Pag bumuka ang bibig, kung ano-anong sasabihin nilang mga walang kakwenta-kwenta, parang sila sinasabing, oh ayan, idinidisplay ko ng ignorance ko, insultuhin nyo na ako. Kaya sabi, do not let anyone belittle you. And the only way to do that is to be excellent. Hindi yung nagtatapang-tapangan ka para huwag niyo ako insultuhin, huwag niyo ako tatakutin ko kayo. Hindi. Be respectable. You want to be respected? Be respectable. Kahit nga mga lalaking lasing pag ang nasa salubong, mga kagalang-galang na babae, dumidiretso lakad Diba? Good evening. Nag-good evening pa kumisan. Pero kahit matinong lalaki kung minsan, pag ang nasa salubong, isang babaeng bastusin, talagang yung pagkahalimaw lumalabas Paano? Dabit pa lang ng babae, sinasabi, rapein mo ako. Itsura pa lamang niya maglakad, sinasabing, halika dito, kalabitin mo ako. Talaga nag-iimbita ng disaster. So ang tanong natin sa sarili natin, bakit tayo kuminsan naiinsulto? Bakit tayo nalalait? Bakit tayo binabaliwala? Siguro dahil na rin sa kilos natin. Dahil sa pagnadala natin ang ating sarili. So, Titus 2:15 says, do not let anyone despise you. Be respectable. You earn it. You don't tell people to respect you. You respect yourself. And everybody else will follow. Yung mga taong hindi ginagalang ng iba, sila ang nangunguna na hindi gumalang sa kanilang sarili. Ganun lang yon. Kaya ang mga anak ng Diyos dapat dignified, kagalang-galang. Sabi, don't let anyone despise you. It is within your power to be respected. At usually, kung hindi ka umaasa sa iba, hindi ka palahingi, you will be respected kahit walang-wala ka. Hindi ka naman naiinsulto dahil walang-wala ka naiinsulto ka dahil nanghihingi ka. Be interested with what is not yours. Kaya sinasabi ng scripture, di ba? Isa sa mga utos, do not covet thy neighbor's goods. You may be poor, you may not have anything, but as long as you do not covet other people's goods, they will respect you. So tinuturuan natin ang iba na gumalang din sa atin sa pamamagitan ng paggalang natin sa ating sarili. And finally, do not let people misguide you. You have your own brain. You can read the Bible, you can hear the Word of God, you can learn it. 1 John 3:7, do not let anyone lead you astray. Huwag kayong papayag na may taong magliligaw sa inyo. At sino yung nagliligaw? Taong hinahangaan, taong minamahal, taong interesado tayo sa kanya. Yan lang naman ang pwede mag-misguide sa atin Ang sabi, don't let anyone misguide you. Don't let anyone lead you astray. You should know what is right to do, and nobody should tell you to do the wrong thing. Kaya ang kalaban natin dito mga kapatid, emosyon. Kasi kumisan pag sobrang nahulog ang loob natin sa isang tao, kahit mali na ipinapagawa, gagawin pa rin natin yung mali. Sabi ng scripture, do not let anyone lead you astray. Be that person is lovable or not lovable, it is not the point. Do not let anyone lead you astray. So, be informed. Be knowledgeable on the Word of God. Ang mga tao kuminsan, mga tamad mag-isip. Itatanong na lang, Pastor, sino pong iboboto natin? Wala ba kayong utak para mag-isip? Bakit nyo itatanong? Kung sabi kong iboto nyo ang palaka, iboboto nyo? Alin ho, yung babae o lalaking palaka? May ganon. Mag-isip. Ano hong kahulugan itong verse na ito? Ba't di kayo mag-research? Mag-aral din kayo. Paano kung naligaw ang inyong leader? Diligaw na kayo lahat. If you depend on a blind person, you will all both fall into a ditch.
Binigyan tayo ng Diyos ng kani-kanyang utak. Kailangan gamitin. Do not let people misguide you. Do your own research. Do your own study. Kahit doktor, reseta ng reseta, magtanong pa rin kayo, meron uhubang equivalent yan na mas mura. Baka naman binibigyan kayo ng komisyon ng drug company na yan na magreseta ng magreseta. Nangyayari yun mga kapatid, ha? Kuminsan merong iba na mga mas effective, ito ang nirereseta kasi niregaluhan siya ng kotse. Chinecheck ang mga butika sa paligid ng klinika niya kung meron ngang reseta siyang ibinibigay sa mga yon. Nangyayari yan. Huwag kayong paniwala ng paniwala sa mga tinatawag na authority. Kailangan marunong kayo magtanong. Hindi yung ano ba ito? Hindi na ako nagtanong. Ba't di ka nagtanong? Nakakahiya Nakakahiya, nalalason ka na, hindi ka pa nagtatanong. O bakit ganyan ang mga kasuotan nyo? Sabi po ng aming pastor, ganito dapat. Pinag-aralan nyo ba talaga yung Word of God? Baka naman yung pastor nyo either inililigaw kayo o siya mismo iligaw din. Pwedeng mangyari. Kailangan ng tao, hindi tiwala ng tiwala agad. Pinag-aaralan, sinusuri ang bawat bagay. Lalo mga katuroan na may kinalaman sa ating espiritu o spiritual life. O ikabubuti o ikasasama ng marami sa atin. Kaya ang dami-daming naliligaw. Kaya sa Pilipinas, piyesta ang lahat ng relihiyon. Lahat ng relihiyon sa mundo merong misyon dito sa Pilipinas. Kasi hindi sila nawawalan ng tagapaniwala at tagahanga. Kahit ano na lang pinaniniwalaan, magtanong-tanong muna. Do not let anyone misguide you. It's very clear. And as I have said before, when the Bible says do not let, it means that you have the power to stop it. Because otherwise the Bible will not say that. Kaya nating pigilin. Brothers and sisters, you are affected by what you let into your life. You are affected by what you allow to happen. Do not let destructive things come to you. Do not allow destructive things to stay with you. Be discerning. Do not let the instruments, and do not be the instrument in letting the evil thing happen to you dahil kayo mismo ay pumayag. Huwag masyadong mapaniwalain. Huwag masyadong emosyonal. Huwag masyadong madaling magtiwala. Tayo mga Pilipino, mababang loob. Talagang madaling maniwala. Kasi tayo man siguro pag pinagtiwalaan, gagawin natin yung maganda, gagawin natin yung tama. Ang nalilimutan natin, hindi naman lahat ng tao ay tulad natin. So ang sabi sa Bible, be innocent as doves, but be wise as serpents. Merong ibinigay sa atin ng Diyos na kapangyarihan. At yan ay yung ating kalooban, our will. We can, we may. In fact, most of the time, we should refuse many things that are being offered to us. Ano po mga ino-offer sa inyo ngayon ng inyong kapwa, ng inyong mga mahal sa buhay, ng inyong makakilala? Baka dapat yung tanggihan nyo. Pero mag-asawa, umuwi ang lalaki minsan, punong-puno ng mga lalagyan ng ulam ang bahay nila. Punong-puno. Bakit punong-puno ng lalagyan ng ulam ang bahay natin? Wala naman tayong ulam. Kasi si kumare nag-offer, hindi ko matanggihan. Yan. Bakit hindi mo matanggihan? Ba't hindi mo masabing hindi namin kailangan? O sige, bibili ako konti lang para kita pagbigyan ng konti. Ang dami-daming ganyan, hindi makatanggi. O bakit nagpalit ng relihiyon ito? Kasi lagi kami pinupuntahan ng mga nakaputi Diba? Nagdadala pang regalo, 3 balik na, nakakahiya naman. Kailangan na huwag niyong kakalimutan na meron kayong karapatang tumanggi. At yan ang itinuturo ng Biblia, do not let, do not let, do not let. Tayo ay hindi tau-tauhan, tayo ay tao, may sariling orbit, may sariling kalooban. And in search for godliness, in search for meaning in life, we must refuse many things. Isa yan na dapat nating matutunan bilang isang bayan, yung matutong tumanggi. Kailangan matutunan natin yan. Do not be afraid because even the Bible teaches you not to let many things happen in your life. Ano-ano po ang larangan ng buhay nyo na kayo ay napipilitan, hindi nyo naman talaga gusto, pero sumasang-ayon na lang kayo? I would say, let the Spirit of the Lord set you free so that you can refuse. You may refuse. Maraming mga kumisan, mga tao na a-abuse ng kanilang mga kamag-anak, na-abuse, even sexually speaking, na-abuse kasi hindi sila marunong tumanggi.
Akala natin yung po at ang opo ay ina-apply pati sa mga pedophile at mga abusado. No! You can refuse. Because you were created by God and you have dignity as a person.